Nagdilang anghel si Rolly. Di nagtagal, sumikat at nabansagan siyang The Magician. Kaya ako tinawag din magician, tuwing darating daw ako sa kanila, sa Amerika, meron daw silang napupulot sa akin, iba-ibang tira. Bawat dating ko, iba nakikita nila mga tira. Sa sunod-sunod na panalo ni Efren, natawag ang pansin ng magkapatid na puyat. Sinet up nila ang isang showdown sa pagitan ni Efren at ni Amang Parika, ang champion sa Pilipinas noong 1988. Ang question nun, sino mas magaling sa kanila? Nagre-request ang mga tao. Kaya gumawa kami ng one-on-one laban nila. Race to 35. And Efren won that. Nakumbinsi raw ang mga puyat na ipromote si Efren. Isa ang laban ni Efren kay Earl Strickland sa Hong Kong sa mga event na sinuportahan ng mga puyat. Ito, race to 135, kaya inabot ng 3 araw. Ang nangyari, ang brother ko sumama sa kanila noon. But I was receiving phone calls from there, from developments. Nung second day, mga 17 to go na lang, Efren was losing 35 games. Oh, wala na. Sabi nila, wala na talaga. O yung mga ibang kasama nga niya, parang namamasaker si Efren, umuwi na lang sa hotel. Sa ikatlong araw, ginulat ni Efren ang lahat. Bata came back on the last day to beat him so badly because he was way ahead in that match and he thought it was all over. And Bata played some fantastic pool in the final day to beat him. Nakuha raw niya sa pokpok ang panalo. So, kasi nung una pa niya, bago itaya yun, may mga pinakpok siya sa unahan eh. Pinakpok ko rin yung uno, tatlong nasa harapan. Bakit mo pinupukpok? Hindi ko rin alam yun kung bakit kasi may pinakpok siya eh. Para mawala lang yung break niya na may pumapasok kung saan, pinakpok ko para mabago lang. Oh, pinukpok mo. So, akin naman pumasok ngayon lang break. Siyang wala, kaya nabutan ko siya. Sadyang mapamahiing tao raw si Efren, sabi ng kumpare niyang si Django. Pag halimbawang magto-tournament na ngayon, halimbawa mag-i-start bukas ang tournament. Ngayon pa lang maliligo na yon. Sa whole tournament, di na siya maliligo. Pag maganda raw ang tira niya, yung araw na yon, kailangan di na niya iligo yun. Totoo naman eh, tuloy-tuloy yung biyenas niya eh. Ayan, biyenas niya, pagka ko yung biyenas na damit, yun ang sinusuot ko. Inuulit mo. Pagka natalo, ayoko na yung talo na eh. Ano yung buenas sa suot mo? Mga polo. Polo, hindi t-shirt, polo yun. Okay. Yung may bulsa rito, may dalawang bulsa rito, ganyan. Napagdiskitahan din daw ni Efren ang kanyang pustiso. Sumisikat ka na, di ba? So, kailangan mo, presentable. So, na-encourage ko magpagawa sa LA. So, ginawa siya ron sa LA. Kaya lang, nung short yun, hindi na kami manalo. Ayun, nangyari, nung pabiyahe kami, nasa aeroplano kami, pumunta siya. Pagbalik niya, wala nang ipin. Sabi ko, bakit? Tinapon na sa kubeta yung ipin. Hindi raw siya makagalaw ng maayos. So ngayon, pinabayaan ko na siya. Ay pinangalanang Tumataginting na $150,000 ang pinakamalaking prize money sa larong bilyar noon ang naiuwi ni Efren sa laban kay Earl Strickland. nang habulin niya ang malaking kalamangan ni Strickland. Very loose siya with his earnings in the beginning. Up to now, marami siya natutulungan talaga. Doon sa mga napanalo mo, nung ginawa mo sa pera mo? Siyempre, bili muna kagad ng bahay. Maliliit lang naman ang mga premyo namin dito sa tournament. Di naman talaga malaki kumpara mo kay idol natin si Manny. Oh. Biro mo, sa mga premyo niya, wala pa kami sa 1%. Biro mo, 30 years na ako maglalaro ng tournament. Yung isang boxing lang yung pinanalo, hindi ko pa nakuha yung premyo. Wala pa yun. Layo-layo, wala pa kami kahit 1%. Itong owner nito, yun ang unang sasakyan niya yung binili. Sa Angeles, kitang-kita ang katas ng paglalaro ni Efren. Mga sasakyan at paupahang bahay. Kwento ni Pinong, kahit nung nag-uumpisa palang maglaro si Efren, wala raw tinitira sa sarili ang nakababatang kapatid sa mga napapanalunan nito. Binibigay yung lahat sa tatay ko noon. Oo, wala siyang kinukuha. Pag walang pera, hinihingi naman. Kaya, alimbawa, sinama nung tiyuhin ko, aalis sila. Bibigyan ng tatay ko.
Pakikuha yung bahay ng... Dito, napapabilib si Nathaniels. He looks after all his relatives. He doesn't give them money. He frowns on giving them money. He sends them to school. He helps them in their housing and food, but never gives them money. Ayaw niya. Because to him, that's mendicancy and that's spoiling. You work for what you want, but I will help you. Kung anong gusto mong gawin, kung ano, sa anak buhay. Binigyan kami ng puhunan niya. Ako, yung mga kapatid ko, ewan ko, ginamit nila sa na-bankrupt naman. Ako, pinatayo ko ng bahay sa anak ko. Bukod sa mga premyo, kumikita rin ng malaki si Efren sa mga grasya ng kasikatan, pelikula at TV commercials. Lumabas nga kami ng 2003 kay Partners. Biro mo, marami na dapat tumatawag na para gumawa kami ng pelikula. Siguro mga anim na tao, pang-anim si Idol. So yung mga nauna hindi pwede dahil sabi ko hindi ko kaya pelikula. Kaya lahat pumayag kay Fernando po kasi siya yung idol ko. Lahat daw ng kita ni Efren ngayon ay diretsyo kay Commander. Nakabili ako ng mga properties ba, marami na akong nabili ring paupahan. Meron kami sa Diamond. Basta mga 8 piraso. Tapos nakabili rin ng farm. May farm kami dyan banda sa papuntang Porac. Ito rin daw ang papel ni Aling Susan kahit nung magkaibigan pa lamang sila. Ako nagsuggest sa kanya, ibangko mo yung pera mo kaysa yung mauubos lang kako. Kasi siya pag ganun-ganon lang Sinadjust ko, ibangko ko yung pera niya. Nakapagbangko ko ng pera niya, siguro nag-start siya 40,000. Nagkakilala sila sa Lucky 13 kung saan nag-umpisang magbilyar si Efren. Waitress ako noon Doon sa yung second floor noon, bilyaran ng tsuhin niya. Siyempre, hindi mo marunong manligaw yan Ligaw tingin, o kaya pasulat-sulat lang. Pero nagsasalita, hindi. Yun, dadaan niya sa sulat. Ang mayari ng bilyaran, pinsan ko. So yung kapatid niya, yung kapatid ni Mrs. girlfriend niya. So sinasamahan namin sila, pati yung pinsan ko, tsaka yung kami ang chaperone, kaming dalawa. Kayong dalawa, kayong dalawa ang nag-asawa. Tapos kaming dalawa nagkatuloy, yung dalawa hindi. Nag-live-in sina Efren at Susan at nagkaroon ng 2 anak. Halos 10 taon na silang nagsasama nang biglang sinurpresa ni Efren si Susan. Galing sa Amerika, 3 araw na siya nakakauwi. Sabi niya, amo tara may pupuntahan tayo, sabi niya. Hindi sama naman ako, ano yun, sabi ko. May mag-aanak ako ng binyag, sabi niya, dito sa Pasay. Tapos akit kami second floor, hintay. Bakit walak-walak ba binyagan? Wala naman tao, tayo-tayo lang. Tapos nung dumating na yung mga ninong-ninang, mga kasama, mga bisita, siguro 10 kami lahat. Dumating yung kakasal sa amin. Umpisa na tayo. Sabi ko, ba to para akong na-surpresa ka kung ganun. Kasi nga hindi mo iisipin, kasi ako may anak ako sa una 2, siya binata. Hindi ko ganun, paakasalan niya ako. Na-surprise ako, nag-iiyak ako. Tatlo na ang anak ni na Efren at Susan ngayon at 3 na rin ang apo. Meron bang sumunod sa'yo? Wala po. Itong panganay ko, itong lalaki nandito. Nandiyan ba siya? Nandun siya, pero wala siyang alam sa bilyar, kundi magpatalo Hindi mo naman tinuruan. Ayaw magpaturo, tinuturong ko, ayaw niya. Makakala ng mga tao, magaling dito ang kamukha niya. Talagang sobrang nervous ako. Pero tinuturuan niya ako kung hanggang sa makakaya niya. Kaya lang, tingin niya parang, kasi nung bata pa ako, dapat din palang nagpursige na ako. Ngayon, 26 na ako. Parang medyo mahirapan na yung buhay.